نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Una sa lahat, hingi ako ng paumanin na hindi natin gagamitin ang bahasa na Maguindanao o Tausug o Maranao dahil sa marami sa ating live ngayon ang nakikinabang na mga hindi makaunawa ng Maguindanao. Na alhamdulillah, lahat naman siguro nakakaintindi ng common na salita ng Tagalog. At kahit ang tanong niyo mamaya sa Maguindanao, inshallah ta'ala, sasagutin din natin biidnillah sa abot ng ating kaalaman sa kitab at sa sunnah. Wama alimna illa bima wama shahidna illa bima alimna wama kunna lil ghaibi hafidhin. Hindi natin alam o hindi natin anumang talos na sasaksihan ang bagay maliban na lamang na ating alam, at hindi tayo o hindi natin pinapangalagaan o talos ang mga bagay na al-ghaib o hindi natin alam. Ang binigay na topic sa akin sa maiksing muhadara ito, inshallah, maiksi, ay patungkol sa mga al-a'mal al-bid'iyya fi shahri Ramadan. Al-a'mal al-bid'iyya allati tuf'al fi shahri Ramadan. Allati tuf'al fi shahri Ramadan. Ang mga gawaing bid'a, mga bid'a agalbukan sa dilala mga Ramadan. Mga gawaing bid'a sa buwan ng Ramadan. Bakit kailangan nating alamin ang bid'a? Parati nating marinig sa mga ustad, no? Bid'a rin langon. Bid'a rin langon yung mga ustad sana. Meron pa yung isang kasama namin na graduate ng Madina na ang tawag sa kanya si Ustad Bid'a. Estilitigin na pamimita. Bid'a, langon na bid'a. Pero yung sinasabi niya, totoo. Tama yun, na sinabi niyang bid'a itong lahat. Kaso na yung mga tao na hindi tinaufikan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kahit konti na pag-unawa sa agama, na galit pa sa sunnah, sabi nila, bid'ah, ustads bid'ah, alim bid'ah. Ano ba itong bid'ah? Bakit natin kailangan na alamin itong bid'ah? Bakit kada na lang makarinig tayo, halimbawa, malapit na yung pagmamaulod ng mga kababayan natin, mag-topic agad ang mga ulama natin ng bid'ah. Si Ustad Spong, si Ustad Mujidir, yung Ustad Sting, mag-topic na kagad yan. Si Ustad Amlah, andito ba si Ustad Amlah? Wala. Si Ustad Zainuddin, marinig kagad natin, kullu bid'atin dalala, wa kulla dalalatin finnar. Langon tigin na bid'ah na katadingan. Lahat ng bid'ah, sabi niya, ay kaligawan, at lahat ng kaligawan ay paimpyerno. Bakit natin maririnig parati itong bid'a na ito na tinatawag? Ano bang ibig sabihin ito? Pagtanungin tayo, mahil bid'a. Anong maana ng bid'a? Baka mamaya, mali yung sagot natin. Alam niyo, bakit natin ito sinasabi sa inyo? Para nang sa gayon, una, sure tayo sa mga sarili natin patungkol sa kaalaman sa din. Pangalawa, pag tinanong tayo ng mga anak natin, asawa natin, alam natin ang tama na sagot sa kanila. Pangatlo, kapag may magbigay ng syubha, idha ja'a man yulqi syubha o syubhat alal muslimin, yung magbibigay ng syubha o yung kalituhan sa mga Muslim, alam natin kung ano ang wastong sagot. Dahil ang katotohanan ay iisa lang. Pamadha ba'da al-haqqi illa ad-dalal. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah, ano pa ba pagkatapos ng bantang ng katotohanan kundi kaligawan? Hindi pwede na lahat totoo. Hindi pwede na ang Hudyo totoo, ang Kristiyano totoo, ang Sabadista totoo, ang Saksi ni Darna totoo, ang Iglesia ni Batman totoo. Lahat na lang sila totoo. Hindi sila totoo. Sapagkat isa lang ang totoo. Hindi pwedeng marami. Al-haqqu wahidun la yata'adda. Ang katotohanan ay isa lang, mga hindi ito maraming sanga-sanga. Na ngayon, alamin natin itong hak na ito, anong katotohanan na ito ng bid'a na tinatawag. Una sa lahat, ang tarif ng mga ulama sa bid'a, kullu ma lam yashra'illahu tabaraka wa ta'ala wa yuta'abbadu bih. Lahat ng mga bagay na ginagawang pagsamba ng tao na hindi sinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, am lahum syuraka syara'u min ad-dini ma lam ya'dam bihillah. Mayroon ba silang mga katambal na sinasabatas nila
sa din ni Allah subhanahu wa ta'ala ang hindi niya pinahintulot? Halimbawa na lang, yung ginagawa natin sa bago pa ang Ramadan, ano ba yung Pagang. Naliligo sa dagat, o hindi kaya maligo muna tapos maglagay ng kalamansi. Yung kalamansi, pantanggal yun ng kaspa. Puto. Na kung lagyan mo pa yun ng tuyo at saka suka, sausawan na yun. Ha? Walang koneksyon yan sa agama. Ang ginagawa natin, sabi mo, atigi mga kalukasan. Mga namana namin sa matatanda. Beta laong binhising kamaasan. Yan. Mga taga-tausog, mga taga-balabangal, mga taga-kulasi. Binyaw lang niya sing kamaasan. Suway lang niya kumpitan tuod. Sari na maun, bang mangan lang niya naagad tayong kamaasan. Kumbaga, paghawak natin sa mga matatanda, basta binigay sa atin ng matatanda, la hawla wala quwwata illa billah. Isipin mo na lang yung matatanda mo, yung ninuno mo, 500 years lang sila nabuhay. Lumitaw. Sino mas matanda sa kanilang? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. At ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni karni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pinakamanginam na aking mga henerasyon ay ang aking mga sahaba at ang sumunod sa kanila. Nandun ba ang lulo mo sa tatlo na yun? Imposible din namang sahaba ang lulo mo. May namit ako doon sa Davao, na taga rito yun. Pumunta doon. Siguro meron ng mga 10 taon na ang nakalipas. Nag-meet kami sa masjid. Napakalaki ng kanyang dalang turban. Pula. Akala mo isa siyang malaking mushroom na naglalakad. Pagdating niya doon sa masjid, nag-Arab siya sa akin. Maya-maya nagtausog na siya. Sabi niya, alam mo ba kung saan dito ang deputy mayor ng Tausog? Sabi ko, nandun ang opisina niya. Maya-maya nagtanong pa siya sa akin, ano yung Quran na hawak mo? Sabi ko, Quran. Meron pa bang ibang Quran? Sabi niya, yung Quran ko, khat ng mga sahaba. Umalis ako. Sa isip-isip ko, itong tao nito, niluluko niya ang sarili niya. Baliw. Bakit niya sinuloko ang sarili niya? Saan ka makakuha ng tao na lumabas ka lang, pinanganak ka 1970, 1960, mayroong kang khat ng mga sahaba? Tabi ka. Ibig sabihin, nag-exist ka nung panahon na yon, ni na Anas ibn Malik, pinakahuling namatay yun na sahabi. Nabuhay ka nung panahon niya at nakuha mo yung khat niya mismo. Ibig sabihin, ang edad mo ngayon, mga 500 na. Agnas ka na. Habang nabubuhay ka pa. Ngayon ang mga tao na walang ibang niluloko kundi ang sarili nila. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Niluloko nila, akala nila maluloko nila ang Allah Ta'ala at ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang mga mananampalataya. Pero ang totoo, sarili nila ang niluloko nila. At hindi nila naramdaman. Yan ang mga taong gumagawa ng bid'a. Yan ang mga taong minamahal nila ang bid'a. Akala nila tamang-tama na yung ginagawa nila. Kaya sabi ni Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, al-bid'atu ahabbu ila syaitani min al-ma'siyah. Ang bid'a na gawain, mas gusto ni syaitan na gawin niya ng tao kaysa sa pagsuway. Ma'siyah. Ano ba yung ma'siyah? Magzina, mag-inom ng alak, magsigupan, drugs, lahat ng yan, ma'siyah yan lahat. Pero yung bid'a, mas gusto ng syaitan yun. Bakit gusto ng syaitan yun? Kaysa sa ma'siyah. Sabi ni Sufyan al-Thawri, li'anna al-ma'siyah yutabu minha. Dahil ang ma'siyah, mapapatawad ni Allah Ta'ala. Ang tao na Muslim, gumagawa siya ng ma'siyah, insya'a gafarallah wa insya'a adzaba. Sabi ng ating syariah, kung gugustuhin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, patatawarin siya. Kung hindi naman, parurusahan siya sa ma'siyah na kayong ginawa. Pero ang bid'a lang. Nairiwaya ni Imam Tabarani at sinahin ni Sheikh Al-Albani ang hadith na ito. Inna Allah yahjubu at-tawba an sahibi bid'atin hatta yada'aha. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, aharangin niya ang tawba, hindi niya tatanggapin ang tawba, tatakpan niya ang tawba ng gumagawa ng bid'a hanggat iwanan niya ang bid'a na kanyang ginagawa. Na ngayon, tignan niyo ang bid'a ng tao. Akala natin simple lang. Pagligo, lagay ng kalamansi.
Sa unang gabi ng Ramadan. Mayroon pang mga palusot sa social media. At napakalaking kasalanan nila. Sa araw ng paghukom, talagang sisingilin sila ni Imam Shafi'i. Ang dami na nating kasalanan kay Imam Shafi'i. Kalangon-langon na bidata na, isindit na kay Imam Shafi'i. Lahat ng bida natin, sabi natin, Shafi'i. Baka mamaya hindi na Shafi'i, baka Shafi'i. Alam mo yung Shafi'i? Hindi Shafi'i. Bakit mo ginagawa yung bida na yun? Tingnan mo, Imam Shafi'i. Madhabu Shafi'i. La ilaha illallah. Hada iftira'un wa kadhimun ala imamina Shafi'i. Yan ay imbento at kasinungalingan laban kay Imam Shafi'i. Matakot tayo kay Allah Ta'ala. Si Imam Shafi'i, sisingilin tayo sa Yawmul Qiyamah. Sabi nila, bakit ka nagpagang? Kasi ganito ang ginawa ni Imam Shafi'i. Meron ka bang batayan na ginawa ni Imam Shafi'i? Andyan sa Kitabul Baghawi. La hawla wala quwwata illa billah. Saan Kitabul Baghawi? Wayroon na balong niya, kasing kabaasan lang yung tuwing Kitab Baghawi. Sinabi ng mga matatanda, yung Kitab na Baghawi. La hawla wala quwwata. Mangko na baka maraw pa. Mangko na baka, siguro kung nasampal ka, mabuti pa. Hindi na baka, ibiyakan na ka. Ayan ang nangyari. Mag-imbento tayo, ang lalakas, ang tatapang natin mag-imbento na ginawa daw yan ng mga imam na hindi nila ginawa. Wallahi, sisingilin nila yan sa atin sa araw ng paghukom. Sisingilin nila sa bawat nagbibid'a ngayon na kanilang tinuturan o kanilang tinutukoy kay Imam Shafi'i o sa mga imam ang kanilang bid'a na gawa. Wallahi thumma wallah, sisingilin yan sa kanila ng mga imam na yun sa Yawmul Qiyamah. Na wala nang ipapamayad doon kundi ang amalo saleh. Lugi ka pa dito, ibabayad mo pa doon amalo saleh. Dahil doon sa ginawa mong sabi mo ginawa ni Imam Shafi'i o tinuro ni Imam Shafi'i, hindi tinuro ni Imam Shafi'i. Mga bid'a sa Ramadan, kasama yun. Kasama sa bid'a sa Ramadan, ang du'aul jama'i ba'da tarawih. Yung pagdua ng sama-sama pagkatapos ng tarawih. Pagkatapos makapasa di witr, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Allah magpirla na dunuban, amin. Pagkatapos ng sambayang, mag-lead ang imam. Walang problema, individual. Magtaas ka ng kamay. Magdua ka, individual, walang problema. Pero yung imam ang magdua para sa lahat, saan yun natin mahanap? Saan natin mahanap? Gaya ng sinabi ni Sheikh Muammar kanina, ang lahat ng gawain natatanggap sa dalawang syart. Syartu kabulil amal, syartan. Ang syart ng tinatawag na kabulil amal, mayroon o pagtanggap para maging tanggap ang ating gawang ibadah natin, mayroon siyang dalawang kondisyon. Di ba? Liban pa doon sa Muslim ang gumagawa. Ano yun? Al-ikhlas wal mutaba. Al-ikhlas wal mutaba. Sa ibang term ng mga ulama, al-ikhlas wa muwafaqatul amal li kitabillahi wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, yung sincero mong ginagawa ang gawain na yun. Pagkatapos naman, na sincero yung ginagawa para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangalawa, yung amal na yun ay nakapatan sa Quran at sa Hadith. Ngayon, ang du'aul jama'i ba, ba'da tarawih, tinuro ba yun ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pinakamainam na ng mga generation, khairul qurun, ang mga sahaba, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ginawa ba nila yun? Hindi nila ginawa. So bakit ka gagawa? Mas matalino ka pa sa kanila. Hindi kasi feel kasi namin, kasi Ramadan, Ustad. Ikhlas kami. Ikhlas kami, Ustad. Allahumma magfir lana. Amin. Namuna ko na, amin. Magharap sila, amin. Bid'ah. Kung mayroon pang gumagawa sa atin sa bid'ah na yan, sa kanilang mga jamaan na itigil na nila yan. I-stop. Sige kibuloy, stop. Stop mo na yan. Bakit kailangan mong i-stop? Hindi tinatanggap ni Allah Ta'ala yan. At yung bagay na yan na bid'ah na ginagawa mo, kahit paanong gawin mo, kahit pa naghihirap ka na, lahat na ginawa mo, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ang gumawa ng isang ibada na hindi namin ginawa, ang akala nyo na ibada sa tingin niya. Sa tingin niya, ibada yun kasi pagsamba. Kasama dun sa mga kuha natin, kanduli sa hindi pa, sabi niya, mag-Ramadan. Grand kanduli before Ramadan.
para pag-istikbal sa Ramadan. Grand Kanduli. Patimo-timo lang ako ng mga tao. Kain na sila. Kasi anong panito? Ibig sabihin, Grand Kanduli. La ilaha illallah. Sino nagsugo sa inyo? Grand Imam. Lango na Grand lango ba? May na Grand Pan, Grand Mufti, Grand Imam, Grand Langon. Ano yung kanyo? Grand Mosque. Astagfirullah. Kulang na lang maging grand nila. Mayroon pang ginagawa na bid'ah pagka 15 ng Ramadan. Tinatawag nila sa tusog na bintong tarawih. Akala ko si Bintong yung namatay na komedyante. Bintong tarawih, ibig nilang sabihin doon, yung tarawih, kanila na daw kuanin. Ibig sabihin, sa ika-15 ng Ramadan, magkunot na lahat. Magkunot na. Kasi naglalahati na ang Ramadan. Ito na naman ang kasinungalingan nila. Bakit yung ginagawa? Madhabu Shafi. Maslay kaso ni Imam Shafi isal kano. Maslay demanda ni. Ididemanda kayo ni Imam Shafi sa harap ng Allah Ta'ala. Sa dami-daming kasinungalingan na sinasabi, Madhabu Shafi. Hindi naman niya madhab yun. Ang dami-dami natin sinasabi na hindi niya naman tinuro ni Imam Shafi'i. Ginagawa natin sinasabi yun, wal Imam Shafi'i bara'an kulla hadihi. Al-iftiraat alayh. Si Imam Shafi'i malaya sa mga ganitong imbi-imbento ng mga gawa. Bid'a yung ginagawang pakanduli sa ika-15 ng Ramadan o hindi kaya ay yung tinatawag ng super buka. Nakinog ko ba ito paganay? Mga 3 years na siguro. Ustads gini kukumanak, super buka. Sabi ko bago yan Saan kitab natin mabasa yung super buka? Baka mamaya yung imam niyo na super imam. Na yung jamaan niyo na super jamaa. Na super din langon. Arin to na supermarket. Mapalo yun na supermarket. Lahat na ng super. Ginagawa na. Ano yung mga ganun na mga gawain? Bid'a lahat yan. Pagpangalan pa lang, walang ganyan sa atin sa agama Islam. Meron tayong pagpapakain, meron tayong pagpapaiftar. Pero yung gagawin mo, yung mga ganyan na kwan at iugnay mo sa agama Islam, bid'a yun. Mga bid'a na gawain natin. Ramadan, league. Kang basketball, tiging, kang bola sa Ramadan. Saan mo nakuha yan? Basketball, tayo'y mag-basketball. Saan mo nakuha? Sino ang naglisensya sa'yo, nag-permit sa'yo na gumawa niyan? Ustads, ang maganda nito ba? Yung magpasingot lang, Ustad. Magpapawis, Ustad. La hawla wala quwata illa billah. Ang buwan ng Ramadan, buwan ng amalu salih. Buwan ng siyam, buwan ng qiyam. Sabi pa ni Imam Ibn Rajab al-Hanbali, sa kitab na Lataiful Ma'arif, sabi niya, yajtami'u al-jihadani fil mu'mini fi syahri Ramadan. Fil mu'mini fi syahri Ramadan. O ala al-mu'min fi syahri Ramadan. Ang dalawang jihad na ito, gustong-gusto mo mag-jihad. Ustad, Allahu Akbar, gusto ko mag-jihad. Pero ito palang hindi ka na magpasa. Dalawang klase ng jihad ang matipon sa isang mu'min sa buwan ng Ramadan. Ano yon? Jihaduhu. Jihaduhu fi nahari bis-siyam. Ang pag-jihad niya sa umaga ng Ramadan sa pamamagitan ng puasa niya. Wa jihaduhu fil layli bil qiyam. At ang kanyang jihad sa qiyam, sa mga dami niyang tarawih, tahajjud, pagbabasa ng Quran sa gabi, tapos gawin mong basketball? La hawla wala quwwata illa billah. Gawin mo yung basketball, may pa-premium. La hawla wala quwwata. Hindi lang basketball, nakuha mo pang sugal at lahat-lahat. Ang delikado pa doon, inugnay mo pa sa Ramadan. La hawla wala quwwata illa billah. Mahiya tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na hindi natin iniiwan itong maging mapangahas. Yun ang problema. Kung maging mapangahas, maging matapang, maging mawalaw na tayo dun kay Allah Ta'ala na sabihin na, walang problema. Basta akong magkuhan. La hawla wala quwwata illa billah. Din ni Allah subhanahu wa ta'ala ito. Ustaz,
Huwag ka nang magsabi ng ganyan. Nambay ingulano kadakalan. Yan ang ginagawa ng karamihan. Bakit ba ang karamihan? Kung ihahalal nila ngayong gabi na pwede na ang bakla sa masjid at ang tumboy, pwede na tayong sumang-ayon dahil yun ang marami? Yun ang sinabi ng majority? Kung ang lahat-lahat ba magsabi, 1,023 o 200 na sabi nila mga ulama sila, sasabihin nila na halal na ngayon sa babae ang hindi maghijab. Sasang-ayon ka ba doon? Kasi yun ang sinabi ng karamihan. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Iyattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Kung susundin mo ya Muhammad at ang mga mu'minin ang karamihan. Karamihan ngayon trending, nagti-TikTok. Ang karamihan ngayon nagti-TikTok. Ang karamihan ngayon maluwag sa agama nila. Maglagay ng Christmas light sa kanilang masjid dahil welcoming Ramadan. Pwede ba tayong sumunod sa karamihan? Pwede ba nating sabihin na dahil yan ang marami sila ang dalil? Ang sabi ng Allah Ta'ala, kung susundin mo ang karamihan sa lupa, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga mu'minun, ililigaw kanila mula sa tuwid na landas. Iyattabi'una illa adh-dhann. Wala silang ibang sinusunod kundi antapan nila yung kanilang guni-guni. Wa innahum illa yakhrusun. Nag-iimbento lang sila, nagsisinungaling. Allah subhanahu wa ta'ala. Si Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala, imamu ahli sunnati wal jama'a. Imamul mihna. Tinatawag siyang imam ng pagsubok. Dahil grabe ang pagsubok na pinagdaanan ni Imam Ahmad. Hanggang sinabi ng isa sa mga estudyante niya na gumawa ng mahabang tula patungkol sa kanya. Kung si Imam Ahmad ibn Hanbal sa panahon na kinakastigo siya nang dahil sa pagsasabi niya sa katotohanan na ang Quran ay kalamullah at hindi makhluk. Siguro kung sa pagkatao niya lang nasabar, law kana sabruhu sabrul insi, kung ang kanyang sabar ay sabar lang ng tao, siguro namatay na siya at sumuko na siya. Binitawan niya na yung pagpapahirap sa kanya. Dahil napakahirap, araw-gabi kinakastigo siya para lang sabihin niya na ang Quran ay makhluk. Lakin Imamun al-Jalil rahimahullah tabaraka wa ta'ala, kad wuffika biqalbin salim wa bimawqifin thabit, lam yatakallam illa bilhaq hatta mat. Rahmatullah alayh. Hindi siya nagsalita maliban na lamang na sa katotohanan siya. Hanggang namatay si Imam Ahmad. Nagrabe yung pagkastigo sa kanya. Lahat na ng kastigo at pati yung kumakastigo umiiyak na. Sabi ya Imam Ahmad, bakit hindi ka na lang magsabi, sumunod ka na lang sa karamihan ng mga ulama na nagsasabi sa dila nila na makhluk ang Quran pero sa puso, hindi sumunod ang atay nila yung puso nila. Anong sabi ni Imam Ahmad? Law lam aqulil haq, kung hindi na ako magsasabi ng katotohanan, paman, sino pa ang magsasabi ng katotohanan? Karamihan ng mga Muslim ngayon, bilyon ang nagmumuslim. Marami ang nagsasahada. Fastest growing religion in the world ang Islam. Pero sigurado ka ba, lalahat ng mga Muslim na yon ay nasa tama na daan? May nagmumuslim papasok sa supi. Ang ituturo sa kanila, Happy birthday, Maulana. Pag birthday ng Maulana nila sa Australia, maghingi sila ng barakat. Doon pa man sa mga YouTube, sa mga kanana. Sasayaw-sayaw yung matanda na napakahaba na ng kuwan niya. Hindi ko alam kung bungaw na yun o anong nangyari sa matanda na yun. Yung tinatawag nilang si Nizam Al-Kabbani. Sino ba yun? Yan ang mga kuwan-kuwan nila Habib Jufri, yung mga nakaturban ng mahaba masyado na sabi nila, yung turban daw nila mula pa may sanad daw o mayroong riwaya doon sa Rasulullah. Tingnan mo ang kakapal ng mga mukha magsinungaling. Habib al-Jufri? Khabith al-Jufri? Khabith. Hindi Habib. Khabith. Tingnan mo yung ginagawa nila? Yun, nag-Muslim yun, pero sa Sufi sila nahulog. Ang iba naman, sa Asyaira naman nahulog. Pag tinanong mo sila, Aina Allah, o anong sifat ng Allah Ta'ala? 20 boy sifat ng Allah Ta'ala. Na marakil pa sifat ng manok. Sifat ng manok na marakil pa sa
sifat na kadnan nila. 20 lang ang sifat ng Tuhan nila. Mas marami pa ang sifat ng manok. Makikita mo yung daling ng manok, makikita mo yung balahibo ng manok, yung Tuhan nila 20 lang. Kawawa yung Tuhan nila. Ang Maturidi mas grabe. Alam niyo ang Maturidi, kapatid ng Asy'ari. Ilan yung sifat ng Tuhan nila? 10. La hawla wala quwwata. Kaya medyo, 20. Dito mas kuripot na. 10 lang talaga. Paano na yun? Mas grabe pa ang mga Mu'tazila, yung mga nabanggit kanina ni Sheikh Mujahid. Kasi, ang Allah Ta'ala lahat ng kanyang sinasabi about sa sifat, hindi maintindihan. Ano yun? Baliw ka, hindi mo maintindihan. Arabo ka, hindi mo maintindihan. Wala dong meaning. Hasyawiya. Paano yun? Tignan nyo sa panahon na ito, ang dami-daming mga gumagawa ng bid'ah. Panahon ni Imam Ahmad ibn Hanbal, 70 ka mga ulama ng Mu'tazila nagpirma na siya ay naligaw. Bahanallah. Pero siya, makikita mo na nasa katotohanan si Imam Ahmad. Rahimahullah. Kung hindi ka manindigan sa katotohanan, sino pa? Sa community nyo na ito, sa pamilya nyo, doon sa mga bahay ninyo, kung hindi kayo maninindigan sa totoo, sino pa? Magidsan pa ni Sulog, Maguindanao, Maranao, magkatulad lang ang Tausug, Maguindanao, Maranao, lahat tayo may mga bid'ah na ginagawa, lalo na sa Ramadan. Pagsahur, bago magsahur, nawaitu saumagadin. Liada ifardi syahri Ramadan. Tapos kumpulon pa yung kaunon, igaganon-ganon yung kanin. Hindi ko alam anong ibig sabihin ng pagkumpul ng kaunon, ng kanin. Nawaitu saumagadin liada li sawmi Ramadan lillahi ta'ala. Bismillah. Meron pa sa atin magsahur. Na ang asal ng sahur, ang sunnah sa sahur, at ta'khir. Dapat na dinidelay. Ang ginagawa ng iba sa atin para, gabing-gabi pa magsahur na. Magsahur na. Magsahur na tayo, alas 2. Sohol din. Alas 2, Alas 2, hindi ka na sahulin to ka, midnight snack ka. Midnight snacks man ito. Midnight snack, yun din yung sahur. Tapos meron pa sa mga kalendaryo, mabasa natin, nawaitu saumagadin. Ano yung bang ibig sabihin ng nawaitu saumagadin? Ako ay nagniyat na magpuasa bukas. Bakit hindi mo na lang imagindanon sa sarili mo? Puasa ko po naman. Isa sa yung nawaitu, hindi mo pa alam, mabayan na nawait na, ninin na ka. Laway doon, nagtaw ka. Bakit di magindanon mo pa? Ay, Arabic mo pa? Yun ang ibig sabihin nun. Ang sabi ni Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, an-niyatu tabda. Ang niya sabi niya magsisimula. Inda sabi niya, dukhuliha fi khatirik. Kapag pumasok na siya sa isip mo, niyat na yun. Naging naging ta'zambihi, naging matibay na siya sa puso mo, niyat na yun. Yan ang sinasabi ng mga kababayan nating tablig, strong niyat. Buti pa yung mga tablig, alam nila yung strong niyat. Ikaw na hindi mo alam ang strong niyat, kaya basahin mo pa sa kalendaryo. Naway ito. Mamaya, malabo pa yung mata mo, baka ano yung mabasa mo doon? No ha? Ayan. Ang sahur, yuakhar, ila akhiril waqtil layl, hanggang sa fajar. Yung pinaka last na layl ng fajar, na gabi, hanggang sa mag-fajar. Si Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhu, nag-aadhan siya kapag gabi, pamukaw sa mga tao. Pag narinig na, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha sami'tum adhana Bilal ibn Rabah, fakulu washrabu. Kung narinig ninyo ang adhan ni Bilal ibn Rabah, kumain pa kayo. Ngayon sa atin na dahil isa lang ang bang natin, 4.15 pan. Tawa, bang din. Allahu Akbar! Pati tanong, kasabutan ni mga Bilal, tanong niya, mga muadzin, tanong niya. Hindi natin maintindihan ng mga muadzin natin. Bakit? Dahil gusto namin matulog. Allah! Masakripisyo ang agama dahil sa gusto mong maaga matulog. Kinuha dun sa kanin. Alam nyo ba, lahat ng yan, ng mga schedule na yan, pwedeng 2 taon, 5 taon makuha nyo sa internet.
Lahat ng schedule ng sala. Sinubukan namin yan. Tinignan ko sa 2000 ganito. Nandun lahat. High-tech. Paano ma-detect nila ang waktu ng sambayang? Hindi pa nila nakikita. Wadukhulul waqti syartun min kabulis sala o min sihatis sala. Tandaan ninyo syartun li sihatis sala. Magiging syart o condition ng pagiging sahih ng sambahayang ng sala kapag pumasok na sa waktu. Kapag hindi pa nagwakto, na hindi pa tanggap yung sambayang. Kaya mo ba, Bilal, imam, na bayaran o abugaduan sa harap ng Allah Ta'ala sa Yawmul Qiyamah ang sambahayang ng lahat ng tao na sinasakupan mo na nagbangka sa hindi pa fajar? Namasla na question mark. Malaking question mark. Nag-adan ka. Siyempre, so mga taon to mga jamaah nagkapatsalik sa ka. Nagtitiwala sa iyo lahat. Sabi, okay na ito. Ang importante, sinunod natin si imam natin. Kaya na 4:16. Allahu Akbar. Sambayan ko na sa padya. May mga babae, di ba? Sa loob ng bahay. Hindi na nila hihintayin yung ikama kay magsambayang na sila. Na paano nang to? Paano ang katanggap ng sambayang nila? Na malaking pagsingil. Singilin ka pa ni Shopee, singilin ka pa ng jamaah mo. Marakal din pagsukot ka. Critical mambo. Marami nang sisingil sa'yo. Maraming dito sa itong sinasabi namin ito, wallahi, sa panahon na ito ngayon, nagiging guraba tayo pag sinasabi natin ito. Maraming magagalit. Walang problema, magalit na sila. Basta, wag lang magalit ang Allah Ta'ala sa atin. Mamatay tayo na walang question mark na sinabi natin sa tao, min babil aman al-ilmiya, sa tinatawag na pagtiwala ng kaalaman, sasabihin natin ang totoo. Binanggit ni Ustad Pong kanila, al-fajru fajran. Yung hadith na yun ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang fajr ay dalawa. Fajrun, sabi niya, kadanabis sarhan. Yung fajr na parang buntot ng lobo. Na makikita mo dito sa sikatan ng araw. Makikita mo yung kanyang liwanag. Gaganon siya, pero hindi pa mag-spread. Dadark kaagad pagkatapos. Yun ang sinungaling na fajar. Ibig sabihin nun, hindi naman sinungaling yung fajar. Pero yun ang pagka-describe. Sinungaling na pag-ibig. Sinungaling na fajar, ibig sabihin, hindi pa yun ang magbabawal sa sambayang mo. Ay, sa pagkain mo. Pwede ka pa kumain. At pwede ka pang gumawa ng lahat ng mga hindi pwede sa nag-ayuno. Kain ka, inom ka. Arin nito man labing-labing ka nung panikaluman ka. Babagay pa. Makahabol. Ito ba? Di ba ganon? La yuharrimu ta'am. Wala yuhillu sala. Hindi niya pa mahalal ang sambahayang. Tignan niyo ang tindi ng hadith. Hindi pa pwedeng magsambahayang ng fajar sa time na yun. Allahu Akbar. Yung hindi pwede, ibig sabihin, haram pang pagsambayang ng fajar. Nagsambayang ka na. Kaya sabi ng kalendaryo, 4:16. Allahu Akbar. Masla na bidyala Amir Shab. Malaking istorya ito, Amir Shab. Bakit? Dahil lalo sa lahat ng muski natin sa buong mundo. Nagbase sila sa kalendar lang. Hindi tayo nagsasabing bid'a yan, ang kalendar. Although si Sheikh Al-Albani nagsasabing bid'a talaga yan. Pero tignan mo, ibase mo naman, tignan mo pa rin yung langit. Huwag yung doon ka lang sa kalendaryo na yun. Meron pa sa ating magduhor, 11:30. Nandun ang duhor. Nagtataka ako talaga, basta Ramadan umaaga yung waktu. Bakit ganun? Gusto natin matulog? Gawin nating maging tamad ang Muslim? Tapos, pag mag-iftar naman tayo, gusto natin yung sobrang dilim na. La ilaha illallah. Naging diskusyon ito doon sa dinawa namin doon sa may Davao de Oro, doon banda sa Davao, sa Kumbal. Kasi nagdidebate na sila doon, nagkakagulo sila. Yung imam nila gusto yung gabing-gabi na. Yung mga tao, nakikita nila ang araw, bumababa sa maagang oras dito. Doon tayo, Ustad, ano bang dapat namin gawin? Sabi ko, hindi pwedeng magkaiba ang adan ng Maghrib at ang buka. Paano pwedeng magkaiba yun? Grabe, sobra namang siba ng muaddin.
kain na siya ng isang platong kuwan, kasagot sa mag-adan, magutom lahat ng mga tao. Ang muadin mag-break siya, mag-adan siya kasi hudyat yun ang wakto. Na pwede nang kumain at time na magsambayang ng Maghrib ang mga mu'mum. So yun ang gawin ng muadin. Pag time ng pagbaba ng Shams, kapag nakita ninyo ang Shafaqul Ahmar o yung pula dito sa may lubugan ng araw, Maghrib na yun. Yun na yung Maghrib. Ustad, paano kung medyo maulan? Ay, ang ulap ng ulan, makikilala mo. Iba siya sa Maghrib. Makikita mo siya. Kaya, nabanggit ni Ustad Pong kanina yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna khiyara ibadillah, alladhina yura'una ash-shamsa wal qamara wan nujuma wal adilla li dhikrillahi azza wa jal. Ang pinakamaiinam sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung pinapangalagaan nila ang mga araw, ang mga buwan, ang bituin at ang mga anino sa pag-alala o pagsala, pagsambahayan kay Allah subhanahu wa ta'ala. So malaking amana pala ito sa mga muaddin. Sa mga muaddin, mga nag-aadan. Sinong mga nagtatawag ng adan dito sa masjid? Ha? Sino dito ang opisyal na muaddin? Ni muaddin siya. Ha? Huwag kang mag-adan ng hindi pa wakto. Amana sa iyo, tumingin ka. Kasama mo ang imam, tumingin ka sa kwan. Kasi amana yan, mabigat na amana sa iyo. Pinagkatiwala. Huwag kang sabihin, ito ang kalendaryo. Sabi sa akin, pag dito sa Jinsan, 6 minutes minus 6 minutos. Ay, pagtignan mo doon sa baba, ano ang batayan? Pag-asa. Anong pag-asa? Ha? Sabi ni Sheikhul Albani rahimahullah, dahil nangyari din sa kanila sa Jordan, nung time na buhay pa siya. Sabi niya, wallahi, hindi na ito bagay sa mga muaddin ngayon, itong hadith na ito, na pinuri ng propeta na pinakamairam sila sa mga nilikha ni Allah Ta'ala. Dahil, hindi nila pinapangalagaan ng waktu sa tamang oras niya. Hindi nila pinapangalagaan. Taripunda sila. Mga mapabaya sila sa waktu. Basta nung sabi ng schedule, lalo na kung may rilo na mag-adan, doon na tayo sa rilo na mag-adan. Malaking bid'a sa kahit sa mga Muslim world. Sa Indonesia may ganun. Doon sa isang mall, walang nang magbang, may masjid doon, wala nang magbang na tao, kaya hintayin nila pagbang ng rilo. Meron mang rilo na nagabang, di ba? Yung binibili sa Saudi. Magbang na yun. Allahu Akbar. Ganda-ganda pa ng buses. Hindi na magbang yung mga tao. Kaya may nagbang na sabi niya. Wala. Apps. Yan ang waktu, sabi niya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ha? Maka nakikita natin ang waktu mapayag yan, napakaano niyan, pag nakikita natin siya sa langit. Ang pangalawang Fajr, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, an yakuna mustatilan bil ufuq. Yung dito sa horizon, makikita natin siya na mustatil. Ibig sabihin ito, nakaganon na siya, naka-spread siya. Yan tasiru fil jibal, sabi ni Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Kung nasa bundok ka, makikita mo nag-spread siya sa mga kabundukan. Malinaw ang Fajr. Bakit sinabi ng Allah Ta'ala, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Kumain kayo, uminom kayo. Kailan ang stop? Nang kain at inom at ng labing-labing sasawa. Kailan? Pag naging malinaw ang puting sinulid ng Fajr at yung gabi, maghiwalay na siya. Hindi gaya nung unang Fajr. So, ganun siya. Ang sabi ng Rasulullah, yuharrimu at-ta'am wa yahillu as-salah. Yun ang magbabawal ng pagkain at pag-inom at siya ang maghahalal ng salat. Kabilang yun sa mga bid'a na ginagawa natin ang magbang tayo na hindi pa wakto. Bid'a. Bid'a yun. Ustad, pag tinuloy-tuloy namin ito, kahit na sinabi nyo sa amin, anong mangyayari? Na alam nyo na. Hindi tatanggapin ng Allah Ta'ala ang tauba ng gumagawa ng bid'a hanggat iniiwan niya ang bid'a na yan. Ha? Hanggat hindi niya iniwan. Inna Allah yahjubu at-taubata an sahibi bid'atin hatta yada'aha. Hanggat di mo iniiwan yan, hindi tanggapin ng Allah Ta'ala ang tauba mo. Kasi ang bid'a, hindi siya gaya ng maksiya. Ang bid'a, tatakarrabu biha ilallah. Ginagawa mo siyang pagpalapit kay Allah Ta'ala sa pag-aakala, dhannan minka. Sa pag-iisip mo na ito ay tama.
ito ay sakto sa kitab at sa hadith. Ha? Alam natin marami ang magalit. Pero sabihin natin ang totoo. Kasi yan ang katotohanan. Kasama pa sa mga bid'a na ginagawa natin sa Ramadan, ang bid'a na ginagawa ng karamihan. Ha? Hindi na magtingin sa buwan sa pagsimula ng Ramadan. Kaya magbase sa kalendaryo. Magbibilang. Ha? Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahnu ummatun umya. Tayo, sabi niya, ay mga umma na hindi marunong bumasa. La naktub wala naqra. Hindi tayo nagsusulat, hindi nagbabasa. Ibig sabihin, hindi tayo yung mga calculation ng pag-asa, calculation ng pandi. Wa nahsabu syahar. At binibilang natin ang buwan. Bikadawa, kadawa, kada. Binibilang natin ang buwan sa pamamagitan ng hilal. Sa pamamagitan ng bagong buwan. Sabi ng Allah Ta'ala sa Suratul Baqarah, yas'alunaka 'anil ahilla, qul hiya mawaqitun lin-nasi wal hajj. Tinatanong kanila ya Muhammad patungkol sa mga hilal, sa mga bagong buwan. Sabihin mo sa kanila, ito ang pagtatakda ng oras ng Allah Ta'ala sa mga tao at sa hajj. Ibig sabihin, hindi mo malaman kung kailan ang Sha'ban, kailan ang Rajab, kailan ang Ramadan, kung hindi sa pamamagitan ng hilal. So hindi yan sa pagtingin ng kalendaryo mo. Bago lang yan ang kalendaryo na yan. Pwede mo yung pagbatayan, pero titingin ka pa rin sa buwan. Dahil tayo ay umma na hindi bumabatay sa mga ano lang nakasul. Si Abdullah ibn al-Mutarrif, siya lang ang nag-iisa sa mga aimma ng Ahlus Sunnah na nagpalabas ng ijtihad na kapag hindi nila makita ang buwan, bibilangin nila. Siguro, yan ang ginaya ng matatanda. Pero hindi ko alam. Si Abdullah ibn al-Mutarrif, mababasa niyo yan sa kitab na Sharh Umdatil Ahkam. Mababasa niyo doon. Pero yung kanyang ginawang dalil doon, ay ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytumul hilala fasumu wa idza lam tarawhu fa akmilu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru wa in lam tarawhu faqduru lahu." Yan ang ginawa niyang dalil, itong salitang faqduru lahu. Kung kayo ay makikita nyo ang hilal sa 29 ng Sha'ban, mag-ayuno kayo. Kung hindi nyo naman, kung makita nyo rin sa 29 ng Ramadan ang hilal, mag-hariraya kayo, mag-Eid al-Fitr. Kung hindi nyo makita, faqduru lahu. Ibig sabihin ng faqduru lahu, sa pananaw ni Abdullah ibn Mutarrif, na kailangan, sabi niya, na bilangin. Na ang ibig sabihin ng faqduru lahu, fa'akmilu iddata Sha'ban o iddata Ramadan. Yung idda ng Sha'ban, 30 days, kumpleto ninyo. Idda ng Ramadan, 30 days kung hindi nyo makita ang buwan. Samantala, nandyan na ang buwan. Kaso hindi lang sa nakita, natakpan ng ulap. So hindi ka na nawajiban na lilipad ka pa ng eroplano para tignan, oh, nandito talaga. Hindi ganun. Adaya, kitakalo. Yan ay masyadong pagpapabigat. Wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alayha maktasabat. Hindi ka pabibigatan ng Allah Ta'ala sa isang utos na hindi mo kaya. Hal tastalzim alayk o yastalzim alayka an tatir ila sama hatta taral hilal? Kailangan pa bang lumipad ka sa helikopter o mag-eroplano para makita ang hilal? Hindi kailangan yun. Kung natakpan ng ulap, hindi nakita sa lugar mo at sa mga lugar na karatig bansa mo na parehas ng oras, ay ibig sabihin hindi nakita, magkumpleto ka. Kung nakita, mag-ayuno ka na o mag-Eid al-Fitr. Karamihan sa atin, meron pa tayo dyan practice ng matatanda, mauuna kami dahil kami ay mga syarif. Di ba? In kami lang niya, mataas in dugo. Sabi ko pa, Chief, kung mataas ang dugo nyo, maray naubos na sinhilam. Kung mataas ang dugo nyo na yan, baka naubos na ng tagno, ng lamok. Sabi taganok, yung naubos na ng lamok. Kasi yung dugo namin, syarif. Mga surafa kami. Oo, Salip Agwak, Salip Kuana, Sultan sa Baromis. Ha? Siguro. Pero naubos na, yung dugo mo ng sultan, dugo ng syarif, naubos na yan ng lamok. Ha? Siguro naubos na ng lamok. Marami ng lamok ang kumuha.
May nauna. Mauna kami mag-ayuno. Bakit? Mga syarif kami. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yatakaddamanna ahadukum bisiyam o biyawmin o bisiyami yawmin fi Ramadan. Kabla Ramadan, wag kayong maunang mag-ayuno ng isang araw sa Ramadan. Ibig sabihin, wag kayong mag-ayuno doon sa Yawm Shak illa rajul, maliban na lamang sabi niya sa isang tao na nasanay siya doon sa pag-ayuno niya na taon na before Ramadan pumasok. Example, Monday, Thursday, or hindi kaya kada. Nagkada siya na taon na yung last day ng kada niya doon sa Yawm Shak, sa ika-29 ng Ramadan, ay ng Sha'ban. Yun. So yun, mga bid'a na mga gawa bago ang Ramadan, sa Ramadan, at meron namang bid'a sa pagkatapos naman ng Ramadan. O, ano yung mga bid'a sa mga pagkatapos ng Ramadan? Yung mga dito sa atin sa Pilipinas, ginagawa natin, yung sabi nila, meron pang Grand Kanduli. Grand Kanduli. Bago matapos, Grand Kanduli. Grand Iftar. Meron pa sa atin, ginagawa nating bid'a. Ano yan? Tangas. Tangas. Ibig sabihin, mga tausog maglapis. Pagdating ng mga alas 12 o alas 3, magsigarilyo na. Para tingin na, relax. Subay lapisan lang yan. Meron pang nagsasabi na magbuka na sila ng bago pa ang adan kasi baka mamaya manakaw ng syaitan yung puasa niya. Akida ng mga ligaw na tao yan. Saan mo nakuha yan? Huwag mo naman sabihin kay Shopee na naman. Ididimanda ka na ni Shopee. Kung buhay pa si Ma'am Shopee, dimanda ka na niya. Kumbaga sa atin yun, pinatulpo ka na. Ang dami natin kasinungalingan about kay Ma'am Shopee. Hindi ibig sabihin ang makukuha natin doon. Hindi ibig sabihin na ginagawa itong mga bid'a na ito ng karamihan na okay na. Yan ang sinabi ng isa sa mga imma. Sabi niya, idan tasyaratil bid'a, pasaratis sunna bid'atan, wal bid'atu sunnatan. Yan yung delikado, Kapag naghari na ang bid'a sa mundo, ang sunna ang lalabas na parang bid'a, at ang bid'a ang lalabas na parang sunna. At tingnan nyo ngayon, hindi ba, sa bawat mga kasal-kasal natin, mga kasal, ang daming bid'a na nangyari. Mga pandi-pandi, bandana-bandana, may meaning yun para sa lalaki, para sa babae. Alam nyo ba ibig sabihin yan? Doon sa Malaysia, sa Indonesia, may ganun, may mga ibig sabihin. Hindi ka pwede dumaan doon kay yung bandila na yan para sa lalaki. Yung bandila na yan para sa babae. Yung mufti noon, rahimahullah, binawal niya itong mga gawin ito kasi pupunta doon sa etikad na yon. Papunta sa akida na yon. Ustad, gusto lang namin mag-design. Yung mag-design ka, wag yung mga ganong design. Yung mga bida-bida sa kasal. O yung panyo, hanggang ngayon, meron pa rin. Di ba? Ginagawa pa rin natin yan. Gusto nating sabihin, kahit sa Facebook, meron pang iba gumagawa ng ganyan kasi daw, yung pag-shake hands niya, lang to pagpatibay daw ng usapan. Pati mag-shake hands ka ba? Hindi na yan itinuro ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meron pang ganun. Ibada itong pagkakasal. Bakit kailangan nagdagdagan mo ang ibada? Wal aslu fil ibadati al-mana' aw al-hadar illa binassin min al-kitabi was sunnah yadullu ala mashru'iyatiha. Ang asal, ang original na kalagayan ng ibada, pag sinabing ibada, haram. Maliban na lang kung may dalil sa Quran at sa Hadith na nagtuturo na sinabatas yun. Ala kulli hal, sumubra na siguro. Okay. Huwag kang mag-okay kasi baka mamaya matutuo yung sabi ng mga organizer na taman sa soul. Taman sa saktan sa hole. Patay tayo. So, ibig sabihin nun, ito yung mga bida na ginagawa natin. Kapag hindi natin nilabanan ito, hindi tayo nag-jihad ng totoo na pag-jihad na mapigilan ang mga bid'a na ito o masawata itong mga bid'a na ito, ang akala ng mga tao sunnah. Akala ng mga tao sunnah. Kasi bakit? Ginawa ni alim. Ginawa ni ustads. Ustads pa naman namin gula. Bakit? Sino ba tayo? Who am I? Na hindi ko susundin yun. Siyempre ginawa niya. Sa buka, sama-sama mag-dua. Merong dawa mustajaba bago ka magbuka. Pero individual yun. Hindi yung magsabi yung imam o yung alim. Ala rabbakum udun, yastajib lakum, amin ya rabbal alamin. Mag-amin na lang, amin.
Hindi mo nga alam inong inaaminan mo. Kung ano ba yung dinagdua niya. Baka ang dua niya, ya Allah, pagkatapos ng puasa, sana pumayat na ako. Nag-amin ka pa doon. Sarili niya yun. O hindi kaya, basta kahit pa magdua siya ng kahit ano doon, hindi pwede magdua, jama'i siya doon sa pag-iftar. Kasi bawat isa, magdua na ng sa kanya. Walang inutos doon. Tama yun ang magdua, sahih. Pero hindi jama'i, hindi sama-sama ng magdua. Ganon din yung bid'a, pagkatapos ng 4 rakaat ng tarawih, magbabasa pa, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Inabutan ko pa sa Davao yan noon. Merong isang masjid doon, alhamdulillah, na-liberate na. Na binabasa pa nilang Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas, kada matapos ang 4 rakaat ng tarawih. Na. At meron pang mga bid'a sa tarawih. Salatul qiyam asabakumullah. Sasagot naman yung matatanda. Salatul la ilaha illallah. Anong salatul la ilaha illallah? Meron bang sambahayang na ang ibig niya sabihin la ilaha illallah? Walang ganun. Kaya din niya, yung pagsasabing salatul qiyam, Ustad, nakinag namin ba sa Makkah? Nakinag namin sa Makkah. Nailay namin sa video. Bakit ba? Lahat ba ng ginagawa sa Makkah, Saudi Arabia, tama na yun? Sa kitab at sa hadith? Hindi ba pwedeng mayroong katotohanan, may batayan tayo? Ano ang batayan na yun? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Taraktukum alal bayda, layluha kanahariha, la yaziqu anha illa halik. Iniwan ko kayo sa agama, sa relihiyon, sabi niya na maliwanag. Walang sino man sabi niya na ang gabi nito ay singliwanag ng umaga nito. Ay na, ibig sabihin wala palang secret-secret sa agama Islam. Wala palang, kariko, induan tako. Walang ganun. Bakit? Dahil sabi ng mga imma, yung najwa na yung pagbubulungan na klase ng ilmo, tasisud dalal. Panimula, sabi niya ng kaligawan. Na, ibig sabihin, kahit pa sinong Arabo ang tumayo, kapag hindi sakto sa kitab at sa sunna, hindi tama yung ginagawa niya. Hindi porkit Arabo na ang gumawa, susundin na natin. Ha? Total, ang shahada natin, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hindi pa naman naging La ilaha illallah Arabo Rasulullah. Meron ba? Ha? Maraming Arab. Nakapunta ako sa Egypt. Mga Arab doon na Kristiyano kami. Nakikita namin, may simbahan ng mga Kristiyano na Arab. May mga tattoo sila na krus. Makikilala mo ang Kristiyano na Arab, may tattoo na krus. Malapit doon sa amin sa Kuan, pagpunta mo doon sa Cairo, mayroong simbahan ng Arabo doon. Yung kanilang pagmisa, Arabic din. Allah din ang tawag nila sa Diyos. Pero tatanggapin ba dahil Arabo sila? La. Kaya sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la fadla lil Arabi ala al-ajami illa bitaqwa. Walang kahigitan ang Arabo sa hindi Arabo liban lamang sa takot kay Allah Ta'ala. Hindi porket Arabo tama na yun. May mga Arabo din na sobra kadupang-dupang. Sobra yung kanilang ginagawang kasamaan kaysa sa hindi Arab. So takwa ang pinakaano natin dito, hindi basihan ng mga Arab. Ustad, kasi napanood ko, Salatul Qiyam Asabakumullah. Diba yung mahaba, mataas pa yung boses. Salatul Qiyam Asabakumullah. Ganun sa Makkah. Diba? Oh, tapos pagbagadan pa na, ang ganda-ganda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apyat suara ni. Nambay, kuha na Makkah. Allahu Akbar. Lausin tablig. Ha? Ibig ba sabihin, dahil gano'n na ang parang ng sengal, parang ng kanta-kanta, nasundin na natin kasi ginawa. Inalaw doon. Si Abdullah ibn Umar, pumasok siya sa isang masjid. Pinatapos siya nag-adan yung isang muadzin. Sabi nung muadzin na yun, sabi niya, Ya Abdullah ibn Umar, uhibbuka fillah. Sabi niya, Abdullah ibn Umar, mahal kita para sa Allah. Sabi niya, Abdullah ibn Umar, wa ana ubghiduka fillah. At ako naman, sabi niya, galit ako sa'yo para kay Allah. Sabi niya, bakit naman ganun? Unfair. Sabi niya, Abdullah ibn Umar, li'annaka talhan fi adanik. Dahil sa adan mo, sabi niya, ginawa mong kanta. Ginawa mong kanta yung adan. Wata kudrati ban lahu. At ganun din sa iyong
pag-aadan, kumukuha ka ng sweldo. Na, nagalit sa kanya si Abdullah ibn Umar. Ibig sabihin doon yung pagpaganda-ganda niya ng boses. Parang ginawang kanta. Madali lang yun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hindi kailangan nyo na. Allah. Ginawa ng Arabo. La ilaha illallah, Arabo Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ibig sabihin ng Muhammadur Rasulullah, kung ang la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, ay ang Muhammadur Rasulullah, la matbu'a bihaqqin illa Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Matbu' bihaq illa Muhammad. Walang dapat tasambahin liban kay Allah, si Muhammad lang din ang dapat ating sundin kung propeta sa lahat ng mga propeta. Hindi si Jesus, hindi si Isa alayhi salam. Mansuk ng kanyang syariah. Nandyan na kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na, ano ang kaligtasan sa mga bid'a na ito? Umapit tayo sa sunna ng Rasulullah. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ano man ang biniwan ng propeta sa inyo, kunin ninyo, i-apply ninyo, sundan ninyo. Ano man ang kanyang pinaiwasan, iwasan ninyo. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahat ng pagbabago sa reliyon, iwasan ninyo. Hijab day, ano pang mga day, araw ng mga mangga, araw ng mga taganok, araw ng mga langaw, araw ng mga bangaw. Lahat ng mga araw na yan, i-reject ninyo. Hindi yan ang tinuro sa inyo ng Allah Ta'ala. Hindi yan ang example ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maawa kayo sa mga anak at apo ninyo sa araw ng maawa kayo sa sarili ninyo. Ano ang sasabihin nyo sa harap ng Allah Ta'ala kung binago nyo ang agama na ito? Sasabihin ng mga anak at apo ninyo, inna wajadna aba'ana ala umma. Nakita namin ang mga ninuno namin, si Amir Shab, si Chip, na gano'n ang ginagawa nila. Kaya ito rin ang ginawa, minana namin na agama. Ito ang minana namin na agama. Ayun ba ang gusto natin na maging agama? Lahat ng celebration meron? Araw ng pantalon, araw ng sapatos? Lahat na lang meron? Bakit? Kasi yun ang ginawa ng mga ninuno namin. La hawla wala quwwata illa billah. Na ngayon, kung meron tayong tunay na gira sa ating din, hindi ang batayan, uulitin ko ang karamihan. Dahil ang ahlul haq, kukunti lang sila. Ito ang gusto kong igawing hitam sa aking sinasabi. Sa lahat, Ramadan man o labas ng Ramadan, hindi ibig sabihin na lahat na gumagawa ng bid'ah, sila na ang tama. Hindi lahat na gumagawa ng kufur, sila na ang tama. Ang daming kafir sa mundo. Asinso pa ang mga buhay ng mga kufar sa mundo. Ibig ba sabihin na sa totoo sila? Wala, dahil nasa kufur pa rin sila. Ang sabi ng Allah Ta'ala, la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga mu'minun, huwag kayong magpalinlang sa dami ginagawa na asinso ng mga kufar sa mundo. Asinso sila, sobra. Mga Muslim nagasambayang, sige kag paningkamot, wala gihapon kay natiti. Nga naman, pobre lang gihapon ka. Sabi nung isang magulang sa kanyang anak na nagbaklikisam, kanang sige ni mugtuwad-tuwad dong naon sa mangka. Sa una nga katong dito pata sa simbahan magsimba, dagan patang kwarta. Karon nga nagsimba-simba ka ng Allah-Allah ni mo tanawa ra na pobre ka. Dili ka madawat og trabaho kay nagbalbas ka. Allahu Akbar. Bakit? Ganon. Dahil ang hahawak ka sa totoo, magiging garib ka sa mundo. Kukunti ang magiging kaibigan mo. Ang magiging kaibigan at kakampi mo rin, parehas mo ng akida. Yun lang yun. Kaya sabi ni Imam Sufyan Ath-Thawri rahimahullah, man lam yash'ur bil ghurba, falaysa min ahli sunnah. Sino man sabi niya, ang hindi makaramdam na parang wala siyang masyadong kaibigan sa majority, hindi siya kabilang sa mga ahli sunnah kung hindi mo maramdaman yun. Nadamdamin mo yun. Nangyari sa Rasulullah, nangyari sa mga sahaba, nangyari sa kanila, kaya manindigan ka sa sunnah. Hindi porke yun ang marami, yun ang totoo. At ang kukunti, kadalasan, ang silang humahawak sa totoo. Ahlul haqqi kalil, ang mga tao ng katotohanan, kukunti lang sila. Sila lang din nagdadamayan. Kaya sabi ni Sufyan Ath-Thawri rahimahullah, yastawsu bi ahli sunnati khaira, fa innahum humul ghuraba.
ayusin ninyo ang pagtrato sa kapwa ninyo Sunni, kapwa ninyo Salafi, sapagkat kayo din ang